Babalatan natin yan. Babalatan natin yan si Ontiveros. Ang papel kasi, ang daming, alam nyo ba? Ito, para lang sa kaalaman ninyo mga kababayan. Alam nyo ba si Ontiveros meron pa siyang kaso? Na tanim witness? Google nyo! Hindi ako, Google nyo. Makikita nyo yan. May kaso pa ho yan sa tanim witness ng tungkol dun sa Parmali. Mike Abe, bitter. Oo, yun, marami naman sinasabi yun, pero sobrang bitter nun. Isa pang Mike, na paulit-ulit niya nilalait si Roque with the isang punto. Ang hilig lang kasi nila, laitin yung taong nagsasalita. Hindi nila kina-counter-argument yung sinasabi ng tao. Dalawang haka-haka, iniisip talaga nung iba at sinasabi nga din ni Pastor Kibuloy, sa malamang. Ngayon talaga hong kaya aresto, baka tuloy-tuloy na sa rendition yan, di ba? Kung saan ibibigay na sa Amerikano. Ito naman talaga ang tama Tama si Senator Amy dito. Tama siya. Wala naman kasing batas Yun dapat ang dahilan kung bakit ipapatawag sa isang hearing ang isang tao. Ibalik natin doon sa pinaka-pundasyon ng bakit merong hearing. In aid of legislation. Ibig sabihin, para gumawa ng isang batas. Kaya tayo magpapatawag ng isang hearing para kung ano pa yung kulang na batas gagawin natin o di kaya aamendahan natin. Ibig sabihin, i-edit, aayusin, dadagdagan o babawasan. Depende, kaya nga in aid of legislation. Ibig sabihin lamang po, simpleng-simple. Kaya ipatatawag si Kibuloy ay para ho gumawa pa ng batas. Tanungin ko kayo, yun ho ba ang dahilan? Hindi naman, di ba? Ano ang dahilan kung bakit papatawag siya dyan? Maraming haka-haka. Una sa lahat, kinundi na. Tinawag ng kung ano-ano si Kibuloy. Rapist, ganito-ganito, nang wala pang sapat na ebidensya o hatol lang hukuman. Di ba? Kaya nga sabi natin, napaka ano naman po niyan. Napaka-judgmental naman po. Masyado hindi tama. Di ba? Mapangusga kagad. Pangalawang haka-haka, iniisip talaga nung iba at sinasabi nga din ni Pastor Kibuloy, sa malamang. Ngayon talaga kaya aresto, baka tuloy-tuloy na sa rendition yan. Di ba? Kung saan ibibigay na sa Amerikano. Actually, yan nga yung sinasabi ni sino ba nagsabi nito? I think si Mark, Models of Manila. Di ba? Bakit daw pinagtatanggol pa meron ng warrant sa Amerika? So, parang sinasabi niya na yung warrant na yon ay hatol na ng hukuman. Yan ang problema sa'yo, Mark. Sabi ko sa'yo, doon ka na lang sa TBJ. Hindi, maganda na yung pwesto mo doon sa TBJ. Sa bagay, wala nang issue ngayon. Pero ngayon may issue na uli Jay Guevara, baka naman umalis ka na, may issue na ngayon. Labanan na ng TBJ at Showtime. Magkakasama tayo dyan, Jay Guevara. Doon tayo sa TBJ. 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 Ayun na, ayoko yung Showtime. Kasi yung bunganga ni Vice Ganda tsaka yung nakikita kong landian sa telebisyon. Di ako pabor doon. Pero titingnan natin. Titingnan natin kung pupunahin ng MTRCB. Tingnan natin. Tapos na ang papel ko doon. Dito ka na, wag ka na walang kuwenta. Ano na yun? Tapos na yun. At saka ano na yan, finish na. Matagal na magkalaban niyang TBJ at saka ng Showtime. Pinabagsak na ng TBJ yan Yang Itbulagayan Showtime noon pa So, wag ka nang pumunta doon. Ang magandang bumalik doon, ikaw, Mark Models of Manila. Mark, tayong kaibigan, tayong kapatid. Tayo ho ay magkaibigan at nagkasama tayo kay Isko. Tayong kapatid lang, punta ka na lang doon. Promise, walang kwenta yung mga political analyzation mo. Hindi ka kasi nagre-research Minsan, subukan mo mag-research at tinista ka pa man din. Hindi, yung totoo lang Alam mo, Mark, alam mo naman, love na love kita. Magkakape pa nga tayo Pero matuto ka mag-research. Yung warrant na yun, it doesn't mean na yun po ay guilt na. Hindi yun hatol ng hukuman. Iba po kasi ang format sa Amerika. At tandaan mo ito, kapatid, na Mark Models of Manila.
Huwag mong kakalimutan. Nung panahon na ginera ng Amerika, di ba? Para hulihin si Saddam, anong dahilan nila? May nuclear daw. Nuclear. Etong Iraq. Tama, mali. Hindi, sige, tanong ko kayo. Di ba? Yun ang dahilan nila. Oh, may nuclear, bla bla bla. Nahuli na't lahat. Biglang, ano sabi? Bumawi yung presidente. Wala kami natagpuan. Di ba? Ganun ang Amerika. Pagkatapos mong bombahin, halos mawasak yung buong bansa, sasabihin mo walang nuclear. Weapon of mass destruction. Hindi, totoo naman. Tama, mali. Oh, weapon of mass destruction. Di ba? Sabi nila, meron daw o yun, langis ang nakuha nila. Mantakin mo, ito ganito ang Amerika. Amerika. Huwag naman magagalit. Kayo rin naman nagsabi niyan. Sabi nyo, may matatagpuan tayo doon na mass destruction. Nahuli si Saddam. Ano sabi? Wala. Tapos, binomba nyo na, wasak na yung bansa. Tsaka nyo sasabihin, ay, wala pala. Ganun ang Amerika, kaya kaduda-duda eh. Tapos magtitiwala tayo na basta-basta lang ganun. Tandaan ninyo, tinanong namin yung kay Kibloy. Sabi ko, Pastor, bakit ba mainit ang ulo sa'yo ng Amerika? Tandaan ninyo, ang sagot talaga dito. Ha? Kasi mag-e-eleksyon na. Huwag nyo kakalibutan. Mag-e-eleksyon na. Every command, every resources that would somehow help the enemy, ibig sabihin yung opposition, kailangan nilang mawala. Malakas so ang relihiyon ni Kibuloy sa Amerika. Marami ho siyang kongregasyon. As a matter of fact, hindi lang ho mga Pilipinong kongregasyon niya, mga puti. At mayaman din ho si Kibuloy doon, yung kanilang iglesia doon. Sa madaling salita, ang sabi ni Kibuloy, malamang sa malamang, dahil sa power nung kanyang church doon sa bansa na yon, which is naiinggit sila kasi nakikita nila meron kaming command sa mga membro namin, which is madami din. Maybe not enough to win a president, pero would help in contributing sa campaign ng isang presidente. Kaya sila ginigipit. Yun ang kanyang paliwanag doon, ha? Paliwanag ho ni Kibuloy yun, which is pag kung ating na mga titignan, posible. Kasi gawain naman talaga ng Amerika yan eh. Diba? Masyado sila mamulitik Ganyan ang Amerika, hindi ko natin maano. Anyone na makakalaban na nila sa politika, dudurugin nila. Kaya nga po, pansinin ninyo, bakit galit na galit sila sa mga Duterte? Kasi ang mga Duterte, alam na hindi sila gusto at naging friendly sa China. Because of that, galit na galit sila sa mga Duterte. Di ba ho? Napaka-obvious. Tapos ngayon, what happened now, yung foreign policy ng ating presidenteng si Bongbong Marcos, from noong una against siya sa Amerika, naging pabor sa Amerika, simply means, merong ginawa ang Amerika. Tandaan ninyo, bago nangyari yung pagbabago ng foreign policy ni Marcos, pumunta muna siya sa Amerika twice. Anong usapan dun? RHJ Cabañez, maraming salamat po. Yung simpleng pagbabago ng posisyon sa foreign policy, napaka-obvious. Christopher Madya, salamat po, di ba? Alam na alam po natin yun. Shout out sa mga KOJC Hong Kong. See you this Sunday. Uy, Jojo de Guzman, mag-rally ka? Saan ang rally nyo? Punta ako. Sunday ba yan? Saan yan? Punta ako. Hindi nga, totoo nga, Jojo, may rally. Punta ako. Malapit lang naman yan, di ba? Isang sakay lang yan. Palo-palo nyo rin yan si Jojo. Ang ganda nung niya, yung explanation niya, bilog-bilog niya dun sa ambush ni nung sasakyan ni Katapang. Binibilog-bilog niya ng ganon. Panoorin nyo. Hindi maganda promise kay Jojo de Guzman. Panoorin nyo yan si Jojo de Guzman. Isa ho ding malupit
Walang makakabit dyan sa kagupit ng kanyang pagbilog-bilog. Ganyan kagaling yan. Ha? Yung bilog-bilog niya, malupit. Hindi totoo. Kaya hindi ko na diniscuss eh. Bakit? Kasi maganda na yung pag-discuss niya. Oo, maayos na yung kanyang pag-discuss. So, i-replay nyo na lang yun. Maganda yung paliwanag niya doon eh. Totoo. Yung, kasi eto ha, hindi naman siya nangaano, pero nangaano na rin. Walang gunggong na backup vehicle na pasisingitin mo yung sasakyan. Protocol, pagka may sumingit na sasakyan, babanggain mo. Protocol yan. I know. Okay? I know. Basta siningitan ka, matik na yung backup mo, babanggay mo yung nasa harap. Pasensyahan na lang. Tapos saka na lang kayo pumunta sa presinto para magpaliwanag. Dahil legal po, tandaan ninyo, si Katapang po ay legal na merong security yan. So, legal po, nababanggain niya talaga dapat yun. Pero hinayaan, sumingit, tas pinagbabaril, may backup car ka ha, nasa likod mo, pinagbabaril yung nasa harapan mo, anong gagawin dapat ng backup car? Tanungin ko kayo, di ba dapat habulin mo, banggain mo, barilin mo din? Kaya ka nga may backup car eh. Katarantaduhan yun. Maniwala kayo sa akin, katarantado. Alam ko ang protocol dyan. Maniwala kayo sa akin. Ayoko na lang magsalita pero alam ko ang protocol dyan. Hindi po yan pwedeng sumingit. Babanggain mo at babanggain mo yan. Tapos doon na lang kayo magkita kung saan mang presinto. Tapos doon na kayo mag-usap. Kasi siningitan yung VIP ko eh. IM. Tandaan niyo yung security na yon, yan ay ibinigay ng gobyerno para proteksyonan ang kanyang dinidetail na VIP. Trabaho nila yun. Somatic na yun. Kahit nga hindi pa barilin eh. Babanggain mo yun. Bakit? Delikado yung gagawin mong ganyan. Kaya nga yung mga gago dyan sa daan, pag alam mo nang sinisecure yung isa, legal ho yan. Nilakad ho yan sa PNP, kaya umiwas ka na. Legal po yun. Hindi yun hindi ho yun naglalaro. O pa VIP lang. Meron nun talagang threat yun. Si Katapang pa may threat yun, syempre. Siya ang may hawak ng sa loob eh. May hawak ng ng transaction. Ay, transaction. Mali. May hawak ng mga pagkain. O, yun. Di ba sa loob? So marami makakaawa yan, naturalmente. Tas hahayaan lang ng ganun? Sino ba naman ang gagong ganun na hahayaan lang? Tama, mali. Imposible, di dapat sana hinabol yun, binangga yun. Wala. Tapos na ganun lang yun. At saka saka nakakita na binabaril sa likod. Bobo rin yung gumawa nun eh. Diba? Kung babaril ka, kung mga ambush ka sa gilid. Alam, sabi nga nila, nasa likod eh. So syempre, gilid sa likod, ang baril doon. Hindi sa likod. Anong katangahan yun? Banat, nanunood daw. Ay, magandang araw po, Mayor. Baste. Mawalang galang na po. Pasensya na sa bibig natin, medyo oo, alatang-alatang stage yung ginagawa na yun. Itong si Katapang puro kat. Gago! Hoy, sino yan? Sige na nga, ituloy na natin. Ayoko na makalagdag pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay na ang korte. So, para sa akin, wag lang gamitin yung Senate kasi hindi maayos yung ganun. Sa Senado, partikular na sa Committee on Women, Children, and Gender Equality ni Risa Hontiveros. Nako! Panoorin nyo si April 2. Ang dami kong revelasyon dyan kay Hontiveros. April 2. Bibitinin ko kayo. Doon sa SMNI, sa Banatero sa SMNI, April 2. Babalatan natin yan. Babalatan natin yan si Hontiveros. Ang papel kasi, ang daming, alam nyo ba? Ito, para lang sa kaalaman ninyo mga kababayan. Alam nyo ba si Hontiveros meron pa siyang kaso? Na tanim witness? Google nyo. Hindi ako. Google nyo. Makikita nyo yan.
May kaso pa ho yan sa tanim witness ng tungkol dun sa Parmali. Alam mo, ang problema kasi dito kay Ontiveros, alam nyo, ito sinipa rin ito sa CPP, NPA, NDF. Alam nyo ba yon? Ha? Tinanggal din ho yung grupo niyang Akbayan. Kasi maepal eh. Isipin mo, ultimo mga kasamaan mo, sinipa ka. Baka akala ninyo kasama nila nila yung mga mukhang aswang sa Congress. Hindi ho nila kasamaan to. Yung mga CPP, NPA, NDF sa Congress, hindi ho nila kasamaan to. Sinipa ho ito doon. Yung Akbayan. Iba. Baka kasi ma-confuse kayo. Iba ho yun. So, alamin nyo ang history nitong itong si Ontiveros na to. Alamin nyo yung asawa niya. Nako! Asawa. Ay, Ontiveros. Yung mga nalig sa kanya. Ay, Ontiveros, yari ka sa akin talaga si April to. Maniwala ka sa akin. Ha? Pero kinakabahan tayo dyan. Baka mamaya, unang pilot episode pa lang, baka mademanda na kagad tayo. Sabihin na kagad, bakit yan si mga banateros na yan, kinuha sa SMNI? Kasi yung si Ontiveros, pakailamero yan eh. Gusto niya, pati yung sarili niyang patakaran sa tithes, yun ang i-implement ni Kibuloy. Sa church niya. Yun ang totoo. Gusto niya, yung sarili niyang patakaran, yung sarili niyang rules. Sabi ko nga sa kanila di magtayo ka na lang ng Church of Ontiveros. O Kingdom of Ontiveros. Pakailamero ka sa may church eh. Porkit umating ka ba ng church? Baka gusto mo lang talaga makialam ng church na may church. Ngayon, eto naman ang gusto mong pakialaman. Yung SMNI, yung channel. Magtayo ka rin sa sarili mong channel, gayahin mo si Romualdez. Diba? Si Romualdez, nagbibili ng mga media. Nagbibili, hindi ng media personality, Linawin natin. Media, di ba meron siyang sariling media? Mahilig sa media yan eh. Social media. Media na kung ano mga media. May mga may kumpanya yan na media. Hindi ko alam kung pati yung, pati yung mga mainstream media, nabili niya na. Hindi ko rin sure, Feeling ko lang naman. Diba? Ganon talaga yan. Ito si Tambaluslos. Kasi nga, alam mo, ito lang atin lang ito. Anyway, konti lang naman nanonood. 3,000 lang naman 3,676. Tapos gusto nyo mag-people power, ayaw nyo mag-like. Ito alam nyo ba, ito si Tamba, may pagka-narcissist yan Alam nyo narcissist? Gusto niya yung pinupuri siya, pinapalakpakan siya. Ganon. Yung ganon. May mga ganon tao May kaibigan kayong ganon. Yung gusto niya pinupuri siya, pinapalakpakan siya ng mga taong nasa paligid niya. Ganon. Mantakin mo nung na-insulto lang siya kay Pangulong Duterte. Aba! Gumawa na sila ng resolution supporting Romualdez. Insecure ang puta. Sorry naman. Mag-ayos ka na. Nasa SMNI ka na. Baka mamaya masabi mo sa SMNI. Di ba? Pansinin mo, kailangan talaga every time na binabati ko siya, kailangan siyang purihin. Nakakita ng ganun tao. Di ba? Narcissist ang tawag doon. Sa Tagalog, ano yung Tagalog na narcissist? Para sa alam nyo, para sa kaalaman ng lahat. Ano Tagalog na narcissist? Alam nyo ko ano? Kulang sa aruga. Kulang sa aruga, kaya naghahanap ng aruga. Di ba? Kaya alam mo, sama-sama sila mga congressman dyan Peros ay nahaharap sa iba't ibang paratang si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero para kay Senadora Amy, hindi ito ang tamang venue dahil hindi naman aniya mandato ng Senado na magsagawa ng paglilitis. Dagdag pa niya na mga paratang kay Pastor Apollo ay nasa korte na kung kaya't di na dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa Senado. The Senate is not a prosecutorial body. We only recommend new legislation, and as a result, it's important that we stay with our mandate. Ang Senado sa pamamagitan ng komite ni Hontiveros Stress na tong Allen to. Sabi niya, paano ba ako magiging presidente? Wala na si Lenny Robredo. It's my time. ay naglabas ng arrest order kay Pastor Apollo. Pero batay sa mga naunang pahayag ng butihin
Pero feeling ko kursunada lang niya si Kibuloy. Lakas kasi ng dating nito ni Kibuloy. Pag nakita mo ito, hindi, walang biro. Ang ano ito, itsura nito parang ano ang namumula-mula yung pisngi. Oh, siguro kursunada lang niya. Kaya gusto niya makita eh. Yung talagang atat na atat siya, punta ka na dito sa Senate. Halika na. Mag-executive session tayo. Para tuloy naalala ko yung isang dating media man na in-exclusive. Si Sarah Jane. Naalala nyo? Oh. Baka gusto niya i-exclusive ito si Pastor Kibuloy. Kasi madam, balita ko. May balita ko sa inyo. April 2, sabihin ko. Sa April 2, sasabihin ko lahat yan. Abangan nyo. Bibitinin ko kayo para manood kayo sa SMNI. Suportahan natin. Alam mo, kaya tayo nandun, kahit mawala ang prangkisa nila, kasi gusto kong ipakita sa... Ito walang biro ito Ito atin ng uli. Huwag nyo sasabihin sa SMNI ito na sinabi ko sa inyo Hindi kasi gusto kong ipakita sa SMNI at kay Pastor Kibuloy na kahit mawalan kayo ng prangkisa, ang mga banateros nasa likod ninyo. Ang mga banateros, hindi kami nagpunta dyan dahil gusto naming sumikat lang o gusto naming matibi lang. Wala nga kayong prangkisa Di ba? Tinanggalan ng camera. Nandiyan kami to show support. Sama-sama tayo. Kung kailangan natin sama-samang bababa tayo. Walang problema. Pero sama-sama kung tayong babangon. Magtutulungan para ibangon ng SMNI. Yan ang totoo. Maniwala kayo sa akin. Hindi kami nagpunta dyan para gusto namin pasikat. Alam nga namin wala ng prangkisa, wala na sila sa Free TV. Alam namin yun. Ano akala ninyo? Hindi namin alam. Alam namin yun. Ba't kami nagsama dyan sa SMNI? Kasi nga, we want to support SMNI and show to them, no matter what, kahit wala na kayong prangkisa, wala kayo sa free channel, free TV, nandito ang banateros para sumama sa inyong pinaglalaban. At ang pinaglalaban nyo, labanan natin ang mga terorista at ang mga kurap sa ating lipunan. Yan po ang katotohanan. Ang pastor ay hindi niya ito sisiputin. Iginit ni Pastor Apollo na kanyang paninindigan Jojo Di Guzman, umuwi ka dito. Paano kayo gigis? Gusto mo naman video-video? Gusto kong makita ka ng personal. Gugupitin ko yung buhok mo. Pati yung ul-ul mo, Umuwi ka dito. Igigis ka namin. ang kanyang constitutional right at hinamon pa si Hontiveros na dalhin ang kanyang reklamo sa korte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat ito si Tim Cruz, SMNI News. Ayun, palakpakan. Yan So, ayun na nga. Disagree, hindi pumapayag. Tutol si Marcos. Amy Marcos. Nabudol ko kayo, no? Amy Marcos, tutol sa arrest order. Okay? Ito. Pag-usapan naman natin ng ibang bagay. Alam nyo, medyo, na tayo ito, ibalik lang natin kung sino ba ito si Hontiveros. Okay? Pakingge. Nagpakalat ng mga poster sa kabaan ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ang Akbayan Youth para siraan si Pastor Apollo C. Kita nyo na? Ayan. Pagka kinausap mo yung mga yan, ipupusta ko sa'yo, hindi nila alam kung ano pinaglalaban nila. Baka mas alam pa nila, memorize pa nila ang kanta ni Taylor Swift kesa sa pinaglalaban nila. Pustahan tayo. Kayo mga kabataan kayo, iniimbitahan ko kayo sa April 2 manood. Tapos maghanda kayo ng thesis nyo. Kakausapin ko, tatanungin ko kayo sa mga bagay-bagay sa mundo na to. Hindi tungkol kay Taylor Swift, Baka mamaya, ang alam nyo lang, BTS, mga ganyan-ganyan lang alam ninyo. Kasi yung mga yan, sa totoo lang, nagpapakul lang yan Totoo, walang biro yung mga yan, pakul. Kunwari, alam namin, meron kami pinaglalaba, may ganyan-ganyan. Kasi alam mo, ganyan naman talaga sa eskwelahan noon. Tandaan ninyo, 5 taon ako sa UP Diliman. Alam mo, pagpasok mo ng UP Diliman, meron talaga silang araw kung saan yung mga orgs. Yung mga orgs, ibang orgs yung nasa isip mo, Jay Guevara, wag kang bastos, orgs. Okay, yung mga orgs na, mga organization dyan, kanya-kanyang recruit yan ng mga kabataan. Siyempre, marami ko kasi sa UP, galing sa iba't ibang probinsya.
'Di ba? Kasi binibigyan nga ng tsansa yung mga matatalino sa probinsya, dadali sa Metro Manila at binibigyan ng oportunidad na makapag-aral. Tapos, siyempre, yung mga yan, hindi naman sa ulila, pero malungkot sila eh. Nakadorm nga yung mga yan eh. Kaya nga sila nagbabanatan eh. Wag nga kayo. Alam ko yan kasi tandaan yun, meron akong organisasyon din sa UP. Oo, nandyan yung mga iba't ibang organisasyon. Tapos, ang pinakamarami dyan, yan yung mga ganyan, yung mga makakaliwa, mga sosyalista, mga ganyan no, mga marami. Tapos, sa totoo lang, wala naman mga alam yan. Join lang yan kasi magaling mag-recruit yung mga pinuno nila eh. Magaling mo mag-recruit siya, mambola, tapos eventually dadalhin sa bundok. Ganun ang style ng mga yan eh. Kaya nga yung mga kinukuha nila, ito walang biro to, mga kinukuha nila may mga itsura. Para talaga para makaakit ng mga membro. Tapos pag naakit na, sila na lang. Kasi nga malulungkot, mga kulang sa aruga. Yung mga magulang wala sa nandun sa nasa probinsya, sila nasa dorm. So sila naglolokohan. Sila nagbabanatan. Ay, maniwala kayo sa akin, ganyan na ganyan. Lalong-lalo na sa UPLB. Mas malala dyan. Di ba? Malala sa UPLB kasi may mga barkada akong taga UPLB. Ay, talagang kakaiba dyan. Maniwala kayo, alam mo yung sinabi ni Rizal na pag-asa ng bayan, ng kabataan. Pag pumunta ka sa UP, mapapaganong ka eh. At paano naging pag-asa ng kabataan, ng bayan tong mga kabataan na to? Ganyan yan. Kaya nga ipubusta ko sa inyo ito mga to, maniwala kayo sa akin, walang alam to patungkol sa bayan. Sakay lang yan eh, sakay uso lang yan eh. Kibuloy, mga kabataang aktivista na ang pananaw ay laging kontra gobyerno. At para sa dating Tingnan mo, maglalagay pa sila ng poster na keso kay Kibuloy. O pag tinanong mo sila, anong kaso ni Kibuloy? Anong kanta ni Taylor Swift? Ito yun eh. 1, 2, 3, 4. Pero pag tinanong mo kung ano yung kaso ni Kibuloy, wala silang may sasagot. Asa na yung kaso ni Kibuloy? Ano na ang status ng kaso ni Kibuloy? Wala silang masasagot. Tingnan mo. Basta lang makahawak ng papel yan. Pastor Apollos Nick Saldino Baliber. Hindi. Naintindihan ko naman yung sinasabi ni Promding Lakwatsero. Kulang talaga inform. Alam mo yan nga ang problema eh. May punto dun si pangalan nito, si Bobo. Si Gadon, yun. May punto si Gadon. Tama yung sinasabi niya, huy, kayo namang mga vloggers, i-discuss nyo naman, i-topic nyo naman yung mga magagandang ginagawa ni BBM. Ang focus ninyo na kay Banat Bay, tsaka nandun kay, sa mga banateros eh. Naman talaga totoo eh, ang focus nila naandoon. Wala ho sa pagbibigay na magandang balita sa nangyayari ho dito kay BBM. Sa totoo lang, mas marami pa nga tayong naibabalitang maganda na nagagawa ni BBM. Alam niyo kung bakit? Kasi mga jukebox yan eh. Yung mga bangag vloggers, mga jukebox vloggers ho yung mga yan. Pag walang hinulog, hindi magsasalita. O yung isa, balalay nung isang bungal. Alam mo, hindi ko nga maintindihan ha. Ito hindi ko maintindihan ha. Kung saan nakakakuha ng pasensya, ito si Jay Guevara. Hindi ko talaga alam kung saan siya nakakakuha ng pasensya at napapanood niya yung mga vloggers ng mga bangag vloggers. May diniscuss na naman siya kanina. Nung itsura pa lang, sabi ko, halatang wala nang sasabihing matino. Lalo na nung nagsalita. Hindi totoo hindi ko talaga alam kung saan niya nakukuha. Paano mo na ititiis na i-discuss yung mga yun? Meron ako pinanood. Hindi ko nga alam ba't ko pinanood eh. Yun, ano ba yung Mike ba yun? Ewan ko anong pangalan ng lintik na Mike na yun. Chris. Paulit-ulit siya ng sinasabi. Naka ilang minuto na siya. Iisa yung sinasabi niya paulit-ulit. Doon makikita mo talaga na walang utak eh. Alam mo yun? Kawawa talaga. Kawawa ho talaga yung try nyo lang panuorin. Ito, meron naman nag-aamon. Suntukan Banat Bay.
Di ba? Hindi si Mike Abe, hindi si Mike Abe. Si Mike Abe, bitter. Oo. Yun, marami naman sinasabi yun, pero sobrang bitter nun. Isa pang Mike, na paulit-ulit niya nilalait si Roque with the isang punto. Ang hilig lang kasi nila, laitin yung taong nagsasalita. Hindi nila kina-counter-argument yung sinasabi ng tao. Gets nyo? Laging silang ganun. They will just insult that the person, not the argument. Maniwala ako kay sa akin, magbumuka kayong tanga nun. Sa bagay, yung mga sabi nga, kung ang pinapakain mo, mga tanga din, pinapakain mo ng mga argumento mo, tanga din, simpleng ano lang, matutuwa na yan sa'yo. Diba?